Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pinaghirapan ni Amilara. Pinalaya siya sa gitna ng bagyo. Bit-bit ang anak na may sakit sa puso, habang ang kanyang asawa ay nasa bisig ng iba. Inakusahan siyang magnanakaw ng sariling biyenan upang pagtakpan ang kanilang baho. Sa gabing iyon, namatay ang isang masunuring asawa at isinilang ang isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Mas bagay sa iyo ang nakaluhod, Amilara. Diyan ka nabibilang sa pagitan ng alikabok at dumi. Ang matatalim na salitang yun ni Doña Celestina ay tila mas malamig pa sa marmol na sahig na kasalukuyang nililinis ni Amilara. Ang kanyang mga kamay, na dating nangangarap, humawak ng sandok at kawali sa sarili niyang restaurant, ngayon ay namumula at magaspang na dahil sa matapang na kemikal ng panlinis. Nakayuko siya, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa bigat ng hiya na matagal nang ipinataw sa kanya ng pamilyang ito. Sa kabilang dako ng malawak na sala, nakaupo ang kanyang biyenan habang humihigop ng tsa. Tinititigan siya na parang isang basahan na nagkalat sa loob ng mansyon. Walang imik na pinagpatuloy ni Amilara ang pagkuskos. Kailangan niyang tiisin ito para kay Kiel. Ang bawat insulto ay katumbas ng gamot para sa puso ng kanyang anak. Ang bawat panghahamak ay kabayaran para sa bubong na sumisilong sa kanila. Inayos niya ang kanyang sarili at tumayo upang maghanda ng hapunan para kay Reomel, ang asawang matagal nang naging estranghero sa kakanya. Habang naglalakad siya patungo sa silid-aklatan, dala ang isang mainit na mangkok ng bird's nest soup na siya mismo ang nagluto ng buong puso. Narinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang asawa. Bahagyang nakabukas ang pinto at ang liwanag mula sa loob ay humiwa sa madilim na pasilyo. Huwag ka nang mag-alala, Trina. Konting panahon na lang. Ang tinig ni Reomel ay malambing, isang tono na matagal na niyang hindi naririnig para sa kanya. Kapag nakuha ko na ang huling pirma niya para sa pondo, palalayasin ko na sila. Sawang-sawa na ako sa mukha ng babaeng yan at sa sakiting bata na yan. They are nothing but a burden. Nanginig ang mga tuhod ni Amilara. Ang tray na kanyang hawak ay tila biglang bumigat ng 100 kilo. Ang init ng sopas ay nanunuot sa kanyang mga daliri, ngunit mas mainit ang hapdi na gumuhit sa kanyang dibdib. Hindi lang siya basta hindi mahal, siya ay itinuturing na pabigat. At ang mas masakit, pati si Kiel, ang sarili nilang dugo at laman, ay kinasusuklaman ng sariling ama. Pumasok siya sa silid, pilit na pinatatatag ang kanyang loob. Ang hangin sa loob ng kwarto ay amoy mamahaling tabako at alak. Ibubukas sana niya ang kanyang bibig upang magtanong, upang humingi ng kahit katiting na paliwanag. Ngunit sinalubong siya ng malamig na tingin ni Reomel. Wala siyang nakitang awa, wala siyang nakitang pagsisisi. What are you doing here? Did I say you could enter? Asik ni Reomel. Sabay baba ng telepono. Ang sopas mo, Reomel. Mainit pa. Ang tinig ni Amilara ay halos pabulong, basag at nanginginig. Lumapit si Reomel, ngunit sa halip na abutin ang mangkok, isang marahas na haplit ng kanyang kamay ang tumama rito. Ang porselanang mangkok ay lumipad sa ere at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kagamitan ay matinis at nakabibingi sa katahimikan ng gabi. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa mamahaling karpet, umuusok pa, tila dugo ng kanyang nasayang na pagsisilbi. I don't need your trash cooking, sigaw ni Reomel. Kumuha siya ng isang brown envelope sa kanyang mesa at inihagis ito sa mukha ni Amilara. Ang matigas na papel ay tumama sa kanyang pisngi bago nalaglag sa gitna ng natapong sopas. Sign it, divorce papers, at huwag kang aasa na may makukuha ka kahit 5 duling mula sa akin. Bago pa man makahuma si Amilara, pumasok si Doña Celestina na tila kanina pa nag-aabang sa labas. Ang mukha ng matanda ay puno ng huwad na galit. Magnanakaw tili ng biyenan. Ang boses ay matinis at nangingibabaw.
Nawawala ang kwintas ko. Alam kong ikaw ang kumuha, patay gutom ka talaga. We took you in from the gutter at ito ang igaganti mo. Nilapitan siya ng matanda at marahas na hinablot ang kanyang braso. Sa pilitang hinila ni Doña Celestina ang manipis na singsing sa daliri ni Amilara, ang tanging alahas na bigay ni Riomel nung sila ay ikasal. Ang metal ay gumuhit sa balat ni Amilara, nag-iiwan ng pulang marka, ngunit mas masakit ang pagtapak sa kanyang dignidad. Get out! Lumayas ka sa pamamahay ko! Utos ni Riomel habang tinuturo ang pinto. Wala nang nagawa si Amilara, kundi tumakbo paakyat sa kwarto ni Kiel. Mabilis niyang binalot ang ilang pirasong damit sa isang lumang maleta. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagtulo. Lumalabo ang kanyang paningin habang binubuhat ang natutulog at mainit na katawan ng kanyang anak. Si Kiel ay inaapoy ng lagnat. Ang kanyang paghinga ay mabigat at paos. Kinaladkad siya ng mga gwardya palabas ng gate. Ang langit ay tila nakikiayon sa kanyang pighati dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang awang isinara ng mga tauhan ang dambuhalang bakal na tarangkahan sa harap ng kanyang mukha. Ang tunog ng paglapat ng bakal ay parang hatol ng kamatayan. Pinuputol ang huling hibla ng kanyang koneksyon sa buhay na marangya, ngunit puno ng pagdurusa. Nakatayo si Amilara sa gitna ng kalsada, basang-basa, yakap-yakap ang anak na nanginginig sa lamig. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha, sinasabayan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang matatawagan. Mama! Ang mahinang ungol ni Kiel ay halos hindi marinig sa ingay ng ulan. Napatingin si Amilara sa anak. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang biglaang paninigas ng katawan ng bata. Ang mga mata ni Kiel ay tumirik at ang kanyang maliit na katawan ay nagsimulang mangisay sa kanyang mga bisig. Kiel! Anak! Wag mong iiwan si Mama! Sigaw ni Amilara. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng takot at desperasyon. Tumingala siya sa madilim na langit at sa bintana ng mansyon kung saan nakadungaw ang anino ng kanyang asawa at biyenan. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang gumalaw. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malupit na bagyo at walang awang mundo, naramdaman ni Amilara na ang kanyang puso ay dinudurog ng pino, mas pino pa sa nabasag na porselana sa sahig. Paano niya isasalba ang buhay ng anak kung pati ang sarili niyang hininga ay tila ninanakaw na ng tadhana? Ang bawat hakbang ni Amilara sa basang aspalto ay tila pagtapak sa mga bubog. Wala siyang suot na sapin sa paa. Naiwan ang kanyang tsinelas sa pagmamadaling makalabas ng mansyon o marahil ay natanggal ito habang kinakaladkad siya ng mga gwardya kanina. Ngunit hindi niya alintana ang hapdi ng magaspang na kalsada o ang lamig na tumatagos sa kanyang buto. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng katawan ni Kiel na unti-unting lumalamig sa kanyang dibdib at ang mahinang pintig ng puso nito na tila kandilang nauupos sa gitna ng bagyo. Ang ulan ay humahagupit sa kanyang mukha. Pilit na pinalalabo ang kanyang paningin. Tumatakbo siya sa gitna ng dilim, kumakaway sa bawat sasakyang dumadaan. Ngunit ang mga ito ay tila walang pusong mga bakal na mabilis na lumalampas, nag-iiwan lamang ng tilamsik ng maruming tubig sa kanyang bestida. Sa kanyang desperasyon, halos humarang na siya sa gitna ng daan ng isang pares ng matitingkad na ilaw ang tumutok sa kanya. Huminto ang isang lumang truck na puno ng kalawang at putik. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking basang-basa rin. Suot ang isang kupas na jacket. Ito ay si Basteo. Hindi na ito nagtanong o nag-usisa. Nang makita niya ang kalagayan ng bata sa bisig ni Amilara, mabilis niyang binuksan ang pinto ng passenger seat. Walang imik na isinakay ni Basteo ang mag-ina. Ang loob ng sasakyan ay amoy lumang balat at pinatuyong isda. Ngunit para kay Amilara, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo ng sandaling iyon.
Mabilis na pinaharurot ni Basteo ang sasakyan, binabagtas ang bahaing kalsada patungo sa pinakamalapit na ospital. Nakatingin lamang si Amilara sa maputlang mukha ni Kil habang ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagtulo. Humahalo sa tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang buhok. Pagdating sa emergency room, agad na kinuha ng mga nurse si Kiel. Naiwan si Amilara sa malamig na pasilyo, nanginginig, yakap ang sarili. Ang puting ilaw ng ospital ay nakasisilaw at walang buhay, kabaligtaran ng init na kailangan ng kanyang puso. Lumabas ang doktor na may dalang mabigat na balita. Kailangan ni Kiel ng agarang operasyon sa puso. Isang bypass surgery na nagkakahalaga ng ₱250,000 at kailangan ng paunang bayad bago sila magsimula. Nanlumo si Amilara. Kinapkap niya ang kanyang bulsa. Walang wallet, walang card. Tanging ang basang panyo at ang natunaw na tinapay na itinago niya kanina. Ang kanyang dangal ay matagal nang nawala. Ngunit ngayon, pati ang pag-asa ay tila ninanakaw na rin. Sa gitna ng pagkasuklam sa sarili, ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang makasasagip sa anak. Hiniram niya ang telepono sa nurse station at tinawagan ang numero ng taong nagtaboy sa kanila. Ilang sandali pa, dumating si Riomel. Hindi siya nagmamadali. Malinis ang kanyang suot, tuyo at mabango. Tila hindi galing sa isang bagyo. Sa kanyang tabi ay isang lalaking naka-Amerikana na may dalang briefcase, ang abogado ng pamilya. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Riomel ang emergency room kung saan naroon ang kanyang anak. Dumiretso siya kay Amilara na nakaupo sa isang bangko, mukhang basahan at nanginginig sa lamig. Riomel, parang awa mo na. Lumuhod si Amilara sa paanan ng asawa. Hindi alintana ang tingin ng mga tao. Kailangan ni Kiel ng operasyon ngayon din. Mamamatay siya kapag hindi naagapan. Babayaran kita, pangako. Magtatrabaho ako kahit saan, kahit maging katulong mo habang buhay. Tiningnan siya ni Riomel nang may halong pandiri. Sinanyasan niya ang abogado na ilapag ang isang dokumento sa mesa. Hindi ko kailangan ng serbisyo mo, Amilara. You are useless to me. Malamig na wika ni Riomel. Pero may magagawa ka para sa akin ngayon. Kung pipirmahan mo ito, babayaran ko ang operasyon ng bata. Kinuha ni Amilara ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang nilalaman. Ito ay isang notaryadong salaysay na umaamin na siya. Si Amilara Vergara ay nagnakaw ng pondo mula sa Charity Foundation ng mga Lontok upang isugal at lustayin at na ang pamilyang Lontok ay walang kinalaman sa anumang irregularidad sa kumpanya. Gusto mong akuin ko ang kasalanan niyo? Nanginginig na tanong ni Amilara. Riomel, makukulong ako nito. Sisirain nito ang pangalan ko habang buhay. Anong pangalan? Ngumisi si Riomel ng mapakla. Wala kang pangalan, Amilara. Isa ka lang anak ng tindera ng karinderya. Pero ang anak mo, may buhay pa siya. Pipili ka. Ang malinis mong konsensya o ang pagtibok ng puso ni Kiel. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binabasag lamang ng tunog ng mga aparato sa loob ng emergency room. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Tumingin si Amilara sa pintuan ng ER. Ang kanyang Kiel. Ang kanyang anghel. Ano ba naman ang dangal ng isang ina kung ang kapalit ay ang buhay ng kanyang anak? Kung kailangan niyang maging demonyo sa paningin ng mundo para mabuhay ang anghel niya, gagawin niya. Dahan-dahang inabot ni Amilara ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang paningin ay nanlalabo sa luhang muling namumuo. Ang dulo ng panulat ay dumampi sa papel. Ito ang presyo ng buhay. Ito ang halaga ng pagiging ina. Isusuko niya ang lahat. Akmang guguhit na siya ng pirma nang biglang may isang kamay na pumigil sa kanyang pulsuhan. Ang kamay ay magaspang, puno ng kalyo at mainit. Nag-angat ng tingin si Amilara at nakita si Basteo. Nakatayo ito sa kanyang likuran.
Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Rayomel, ngunit puno ng awa nang bumaling sa kanya. Hindi niya namalayan na kanina pa ito nakamasid sa isang sulok, nakikinig, naghihintay. "Wag, ma'am!" Mariing bulong ni Basteo. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng paninindigan. Hinawakan niya ng mahigpit ang nanginginig na kamay ni Amilara. Pinipigilan ang pagbagsak ng tinta na wawasak sa kinabukasan ng babae. "Huwag mong ibenta ang kaluluwa mo sa demonyo. Gagawa tayo ng ibang paraan. Hindi ka nag-iisa." "Sino ka ba?" Asik ni Rayomel. Halatang naiinis sa pakikialam ng isang estranghero na mukhang kargador. Hindi sumagot si Basteo. Sa halip, marani niyang kinuha ang ballpen mula sa mga daliri ni Amilara at inilapag ito sa mesa. Tumingin siya sa mga mata ni Amilara na puno ng takot at pagkalito, at sa sandaling iyon, nagkaroon ng tahimik na kasunduan sa pagitan nila. Isang pangako na lalaban sila kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa kadilim ang gabi. Isang mapaklang tawa ang pinakawalan ni Rayomel. Isang tunog na mas malamig pa sa hanging umiihip sa labas ng ospital. Tinitigan niya si Basteo mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak sa madungis na anyo ng lalaking nangahas na humadlang sa kanya. "Sino ka para makialam? Isa ka lang hamak na kargador." Anggil ni Rayomel, inaayos ang kanyang mamahaling Amerikana na tila nadumihan sa presensya ng mga ito. Binalingan niya si Amilara na nakayuko pa rin, nanginginig ang mga balikat. "Bahala ka sa buhay mo, Amilara. Tandaan mo ang gabing ito. Kapag namatay ang anak mo, huwag mo akong sisisihin. Ikaw ang pumili nito. Ikaw ang pumatay sa kanya dahil sa pride mo." Tumalikod si Rayomel at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila nag-iiwan ng lamat sa puso ni Amilara. Iniwan niya ang papel ng kasunduan sa mesa, isang tahimik na banta na alam niyang babalikan din ng asawa kapag nauntog na ito sa realidad. Naiwan si Amilara na tuliro. Ang bigat ng desisyon ay dumadagan sa kanyang dibdib. Paano niya bubuhayin si Kiel? Saan siya kukuha ng pera ngayong gabi? "Halika na, ma'am," malumanay na wika ni Basteo. Hindi na ito naghintay ng sagot. Inalalayan niya si Amilara patayo at dinala pabalik sa kanyang luma at kakarag-karag na truck. Sa loob ng sasakyan, tahimik silang bumagtas sa mga kalsadang hindi pamilyar kay Amilara. Mula sa maliwanag at malinis na distrito ng mga mayayaman, unti-unting pumasok ang truck sa isang masikip at madilim na eskinita. Ang mga bahay dito ay dikit-dikit, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ang hangin ay amoy usok ng tambutso at pritong isda, ngunit may kakaibang init na wala sa mansyon ng mga lontok. Huminto ang truck sa tapat ng isang maliit na paupahan. Agad na bumukas ang pinto ng bahay at lumabas ang isang matandang lalaki na may puting apron at isang babaeng payat, ngunit may maamong mukha. Ito ay si Mang Turing, ang dating punong kusinero ng pamilya Lontok na tinanggal dahil lang sa isang simpleng pagkakamali sa timpla, at sinerisa ang dating waitress na laging nag-uuwi ng tira-tirang pagkain para sa kanyang anak. "Ma'am Ami?" Gulat na bungad ni Mang Turing nang makita ang dating senyora na basang-basa, walang sapin sa paa at tulala. "Diyos ko, anong nangyari sa inyo?" Hindi nakasagot si Amilara. Ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigil ay muling bumuhos. Agad siyang niyakap ni Nerissa. Isang yakap na mahigpit at puno ng pagdamay. Kahit hindi pa nito alam ang buong kwento. Ipinasok nila si Amilara sa loob ng maliit na bahay. Masikip ito at mainit, ngunit malinis. Ikinuwento ni Basteo ang nangyari sa ospital, ang kondisyon ni Kiel, ang pangangailangan ng operasyon, at ang kalupitan ni Rayomel. Katahimikan ang bumalot sa maliit na sala. Alam nilang lahat kung gaano kalaki ang halagang kailangan. Para sa mga tulad nila na isang kahig, isang tuka, ang halagang iyon
ay parang suntok sa buwan. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Tumayo si Mang Turing at pumasok sa kanyang kwarto. Paglabas niya, dala niya ang isang lumang lata ng biskwit na puno ng kalawang. Ito ang ipon ko para sana sa pagpapagawa ng pustiso at kaunting puhunan sa probinsya. Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo ang loob. Binuksan niya ang lata at ibinuhos ang laman nito sa mesa. Ang mga barya at nilukot na papel na pera ay lumikha ng isang munting bundok ng pag-asa. Pero mas kailangan ito ni Sir Kale. Siya lang ang batang ngumingiti sa akin kapag nagluluto ako noon sa mansyon. Napahagulgol si Amilera. Ang mga taong ito na tinatrato ng pamilya Lontok na parang mga hayop ay handang ibigay ang lahat ng meron sila. Sumunod si Nerissa. Hinubad niya ang kwintas na ginto sa kanyang leeg. Isang manipis na kadena na may maliit na palawit. Bigay ito ng nanay ko bago siya namatay, ma'am. Sabi niya, isanla ko lang daw to kapag wala na talagang makain. Pero buhay ng bata ang nakataya dito. Inilagay niya ang kwintas sa ibabaw ng mga barya ni Mang Turing. Tumingin si Amilara kay Basteo. Ang lalaki ay tahimik na nakatayo sa may pintuan. Hawak ang susi ng kanyang motorsiklo. Ang kaisa-isa niyang ari-arian na ginagamit niya sa pagde-deliver at pagpasok sa trabaho. Ang motorsiklong iyon ang kanyang paa at buhay. Walang salitang namutawi sa bibig ni Basteo. Tumingin lang siya kay Amilara ng diretso. Isang tingin na nagsasabing gagawin ko ang lahat. Tumalikod siya at lumabas ng bahay. Ilang sandali pa, narinig ni Amilara ang pag-alis ng motorsiklo, palayo sa dilim ng gabi. Alam niyang hindi na ito babalik na dala ang sasakyan. Ibinenta ni Basteo ang kanyang kabuhayan para sa buhay ng anak ni Amilara. Sa loob ng ilang oras, nagtulong-tulong ang buong komunidad. Hindi lang sina Mang Turing at Nerissa, ang mga kapitbahay na nakarinig sa kwento ay nag-abot ng kung anong meron sila. 5 piso, 10 piso, isang dakok na bigas. Ang bayanihan ay hindi namimili ng panahon o bulsa. Ito ay nasa puso. Nang makabalik si Basteo, may dala na itong makapal na sobre. Ang perang pinagsama-sama nila, kasama ang pinagbentahan ng motor, ay sapat na para sa paunang bayad sa ospital. Muling sumugod si Amilara sa ospital, hindi na bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang inang may sandata. Ibinagsak niya ang pera sa harap ng cashier. Ang mga barya ay kumalansing, ang mga papel na pera ay gusot-gusot at amoy pawis, ngunit tinanggap ito ng ospital. Naging matagumpay ang operasyon ni Kiel. Nang ilabas siya ng operating room, ligtas at natutulog ng mahimbing, napaluhod si Amilara sa sahig ng waiting area. Kumain muna kayo, ma'am. Abot ni Nerissa ng isang styrofoam cup na may lamang mainit na instant noodles. Tinanggap ito ni Amilara. Humigop siya ng sabaw. Maalat, mainit at simple. Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Mas masarap pa sa fegra o steak na inihahain sa mga Lontok. Dahil ang sabaw na ito ay may halong pagmamahal at sakripisyo, tumingin siya sa paligid. Si Mang Turing ay natutulog na nakaupo sa bangko. Si Basteo ay nakasandal sa pader, nakapikit, pagod na pagod ngunit payapa ang mukha. Dito, sa piling ng mga taong wala halos maibigay ngunit ibinigay ang lahat, naramdaman ni Amilara ang tunay na kahulugan ng pamiyaya. Kinagabihan, habang binabantayan niya si Kiel sa ward, inilabas ni Amilara ang isang lumang kwaderno mula sa kanyang bag, ang natitirang pamana ng kanyang lola mula sa Bohol. Ang mga pahina nito ay naninilaw na, puno ng mga sulat kamay na resipe ng mga pagkaing puno ng puso at kasaysayan. Hinaplos niya ang mukha ng anak. Ang dibdib ni Kiel ay payapa ng tumataas baba. Pangako, anak, bulong ni Amilara sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng bagong silang na apoy. Hindi na tayo muling magugutom. Hindi na tayo muling aasa sa mga taong tumapak sa atin. Gamit ang mga kamay ko at ang mga resipeng ito,
Itatayo ko ang isang kaharian kung saan ikaw ang prinsipe at walang sino man ang makapananakit sa atin muli. Sa kanyang imahinasyon, ang asul na apoy ng kalan ay sumiklab, nagliliyab, tulad ng galit at pag-asa na ngayon ay nag-uunahan sa kanyang dibdib. Ang kusina ni Ina ay hindi na lamang isang pangarap. Ito na ang kanyang magiging sandata sa gera ng buhay. Matapos ang pagpapagaling ni Kiel at ang pagbabalik ng kanyang sigla, naramdaman ni Amilara na kailangan na niyang panindigan ang kanyang pangako. Sa isang maliit na espasyo sa tapat ng inuupahan nilang kwarto, sa ilalim ng isang luma at bahagyang kalawangin na bubong, isinilang ang kusina ni Ina. Ang puhunan ay galing sa pinagbentahan ng motorsiklo ni Basteo, sa mga baryang pinagkaloob ni Namang Turing at ni Risa, at sa kaunting halaga na naipon ni Amilara mula sa kanyang pag-aalaga kay Kiel sa ospital. Ang simula ay mahirap. Ang bawat kilo ng karne, bawat piraso ng sibuyas ay may katumbas na laban. Ngunit ang recipe ng kanyang lola ay may kakaibang kapangyarihan. Ito ay gawa sa alaala at purong pagmamahal. Ang kanyang humba ay hindi lamang matamis. Ito ay may lalim ng paghihintay. Ang kanyang chicken halang-halang ay hindi lang maanghang. Ito ay may init ng pag-aalaga. Si Basteo, na ngayon ay walang motorsiklo, ay nagiging kanyang tapat na delivery boy gamit ang isang bisikleta na hiniram niya sa kapitbahay. Bawat pag-ikot niya sa malalayong barangay ay hindi lamang naghahatid ng pagkain, kundi nagdadala rin ng kwento. Kwento ng isang inang bumangon mula sa pagkakabagsak, ng isang pusong lumalaban para sa kanyang anak. Isang hapon, habang abala si Amilara sa pagpapasingaw ng mantika para sa pinakamasarap na kinilaw na kailanman ay naluto sa mundo, lumitaw ang unang pagsubok. Isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang maliit na bentahan. Hindi ito ang uri ng sasakyang tumitigil sa kanilang lugar. Lumabas mula rito ang isang binatang may dalang mamahaling kamera at mikropono. Ang kanyang mukha ay pamilyar kay Amilara mula sa mga vlogs sa internet. Hi everyone! Welcome back to Tikman Natin Yan! And today, we are here sa isang napaka-humble na kusina na biglang sumisikat sa social media, ang kusina ni Ina. Ang masiglang bati ng vlogger, napahinto ang lahat. Napahawak si Mang Turing sa kanyang apron. Si Nerissa, na naghahanda ng lamesa, ay napatulala. Ang mga taong nagtitipon sa labas ay nagtinginan. Nagtataka kung bakit may ganitong klase ng tao na pumunta sa kanilang sulok ng mundo. Inimbitahan ni Amilara ang binata sa loob. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili. Ito na ba ang simula ng pag-angat o isa na namang bitag? Ma'am Amilara, bakit po kayo nagdesisyong magtayo ng ganito kaliit na negosyo matapos ang lahat ng nangyari sa inyo? Tanong ng binata, habang iwinawagayway ang kamera sa paligid ng maliit na kainan. Wala na kasing ibang pagpipilian. Sagot ni Amilara, ang kanyang tinig ay kontrolado. Pero ang importante, dito, ang bawat kanin na inihahain ko ay galing sa purong pawis at pagmamahal. Hindi ito nakuha sa panlilinlang. Nang tikman ng vlogger ang humba, ang kanyang mga mata ay lumaki. Sumubok siya ng adobo na may kakaibang pampalasa, ang resipe na minarkahan niya sa kwaderno. Wow! Iba ito. Ang lalim ng lasa. Ma'am, parang may nakatagong alaala ang bawat kagat. Komento niya habang patuloy na nagre-record. Habang nagaganap ang pag-uusap, abala si Basteo sa pag-iimpake ng mga order para sa delivery. May iilan na siyang natatanggap na online orders, isang magandang senyales. Pero may isang bagay na gumambala sa kanya. Sa labas ng maliit na bintana, napansin niya ang isang sasakyang nakaparada nang medyo malayo, tila nagmamasid. Isang itim na sedan na pamilyar sa kanya. Ang modelo nito ay kapareho ng madalas niyang nakikita sa mga opisina ng Lontok bago siya umalis sa kanila. Dahil sa pag-aalala,
Tumayo si Basteo at nagpanggap na lalabas upang kumuha ng yelo. Sumilip siya sa gilid ng kanto. Nakita niya ang kotse. At sa loob, may silhueta ng isang babaeng nakasuot ng matitingkad na damit. Isang babaeng pamilyar din sa kanya mula sa kanyang mga araw bilang driver. Si Trina, ang sekretarya ni Riomel. Ang ekspresyon ng babae ay hindi paghanga, kundi tila pagmamasid sa isang kalaban na nakaligtas. Naramdaman ni Basteo ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi ito simpleng pagdaan lamang. Ang sasakyan ay nakaparada sa isang anggulo na nagbibigay ng perpektong tanawin sa buong maliit na kainan. Si Trina, bakit siya narito? Nagpapadala ba siya ng tao para tingnan kung ang nagtatagumpay na si Amilara? O mas malala, may balak ba siyang gawin? Mabilis na bumalik si Basteo sa loob. Isinara ang pinto ng marahan hanggat maaari upang hindi mahalata ang kanyang pag-aalala. Basteo, tulungan mo ako sa mga orders please. Grabe ang dami. Tawag ni Amilara na may ngiti sa labi. Isang ngiti na matagal nang hindi niya naipakita. Ang viral video ng vlogger ay agad na kumalat sa lokal na grupo sa social media. Ang mga tao na naantig sa kwento ni Amilara ay nagpasyang sumuporta. Opo, Ma'am Ami, tugon ni Basteo. Pilit na isinara ang kanyang ekspresyon ng pag-aalala. Kailangan niyang maging matibay para kay Amilara. Hindi pa panahon para magpakita ng takot. Kailangan niya munang makakuha ng mas matibay na ebidensya tungkol sa kotse na yon bago magsalita. Ang kaligtasan ni Amilara at Kil ang pinakamahalaga. Habang nagpapakasawa sa kasikatan, pinagsilbihan nila ang sunod-sunod na customer. Ang maliit na kusina ay napuno ng init, halimuyak ng pinagsamang lasa ng Bohol at Cebu, at ang tunog ng kasiyahan ng mga taong kumakain ng masarap at abot kayang pagkain. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Amilara ang tunay na liwanag sa kanyang buhay. Ang liwanag na hindi nagmumula sa kristal na chandelier, kundi sa pagkilala ng mga taong nakaranas din ng hirap. Sa pagtatapos ng araw, naubos ang halos lahat ng kanilang luto. Napakaraming kita, sapat na para bayaran ang upa ng buwang ito at makapagtabi ng kaunti para sa kinabukasan. Habang naglilinis sila, tahimik na naghugas ng mga pinggan si Amilara. Salamat, Basteo, mahina niyang sabi habang pinupunasan ng isang kawali. Kung wala ka sana, hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa amin ni Kiel. Nagpatuloy si Basteo sa pagpupunas ng mesa, iniiwasan ang direktang titig ni Amilara. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa pasasalamat na yon. Siya ay driver lang, isang taong minarkahan ng trahedya. Hindi niya kayang magpanggap na pantay sila ni Amilara, ang dating senyora na ngayon nagiging matagumpay na negosyante. Trabaho ko po yon, Ma'am Ami, sagot niya. Ang kanyang tinig ay tila nag-iingat. At kailangan ng bata ng ina na masaya. Huwag mo akong tawaging Ma'am Ami kung nandito lang tayo sa maliit na bahay na ito. Ngumiti si Amilara. Isang ngiti na malambot at tapat. Alam mo, sa lahat ng nawala sa akin, ang bahay, ang pangalan, ang asawa, ang pinakaayaw kong mawala ay ang pakiramdam na may nag-aalaga sa akin. Parang ikaw, Basteo, ang aking angkla. Napahinto si Basteo sa kanyang ginagawa. Ang salitang angkla ay tumagos sa kanyang pag-iingat. Ma'am Ami, hindi ako angkop para sa inyo, mariin niyang sabi. Ang kanyang pananaw ay lumipat sa labas, sa dilim, kung saan naroon ang itim na sedan kanina. Mayroon na kayong buhay na mas maganda. Ako ay kalabaw lang na nagbubuhat. Huwag ninyo akong isali sa mga pangarap ninyo. Tinitigan ni Amilara ang kanyang likuran. Napansin niya ang mabilis na pag-iwas ng tingin nito sa tuwing nababanggit ang personal na usapin. Nararamdaman niya ang pag-iingat ni Basteo, ang takot na lumapit sa kanya dahil sa malaking agwat ng kanilang pinanggalingan. Ang tawag dyan, Basteo,
Mahinang sabi ni Amilara. Habang hinahaplos niya ang makinis na kahoy ng mesa, ay hiya sa sarili. Hindi ako naghahanap ng yaman o pangalan. Naghahanap ako ng taong may puso. Nang tumalikod si Basteo, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito. Pinipilit niyang maniwala sa mga salita ni Amilara. Ngunit ang alaala ng kanyang sariling trahedya, ang pagkawala ng kanyang asawa. Dahil sa hirap, ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na siya ay hindi karapat-dapat sa isang babaeng kasing liwanag ni Amilara. Kinabukasan, hindi na maalis sa isip ni Amilara ang pilak na locket na may inisyal na T na natagpuan niya sa siwang ng bintana ng kanilang maliit na kusina. Ito ay isang pamilyar na disenyo, isang regalo na minsan niyang nakita sa leeg ni Trina noong panahon na siya pa ang reyna ng mansyon. Ang pag-aalinlangan ay unti-unting nagiging katiyakan at ang kasiyahan ng tagumpay kahapon ay napalitan ng matinding kirot ng muling pagtataksil. Basteo, may kailangan akong kausapin sa'yo. Ang tinig ni Amilara ay matigas. Walang bahid ng lambing na ginamit niya kahapon. Si Basteo, na nag-aayos ng mga gulay na binili niya mula sa palengke, ay lumingon. Nakita niya sa mga mata ni Amilara na may natuklasan itong hindi maganda. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Baka may ginawa ang mga lontok kagabi. Inilabas ni Amilara ang locket at inilapag sa ibabaw ng cutting board. Nakita ko ito sa labas ng bintana kagabi. Ito kay Trina, hindi ba? Ang sekretarya ni Riomel. Hindi na nagulat si Basteo. May kakaiba na siyang pakiramdam nang makita niya ang itim na sasakyan. Basta tingnan mo, mahinahon niyang sagot. Huwag kang magpadala sa emosyon. Baka may gusto lang silang iparating. Ano? Na nandito kami? Na sinusubaybayan nila kami? Pagmamaktol ni Amilara, ang kanyang boses ay pumipiyok na naman. Bakit hindi sila tumawag? Bakit hindi sila magpakita? Dahil alam nilang wala silang karapatang harapin ako ng direkta. Alam nilang natatakot ako sa kanila. Sa sandaling iyon, pumasok si Nerissa, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Hawak-hawak ang isang lumang dyaryo. Amila, tingnan mo ito. Nabasa ko lang ito sa mga lumang papeles ni Mang Turing. Ang dyaryo ay naglalaman ng isang lumang artikulo tungkol sa mga issue sa pagpapatakbo ng Charity Foundation ng mga lontok 5 taon na ang nakalipas. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang isang maliit na side note tungkol sa isang medical check-up ng mga empleyado. Mang Turing said he saw this. Paliwanag ni Nerissa, nanginginig ang kamay habang itinuturo ang isang pangalan sa listahan. Sabi niya, tuwing may bagong babaeng mapapangasawa si Riomel, pinapacheck up sila ng pamilya Lontok para raw sa kalusugan. Pero tingnan mo ito, may nakasulat na reseta ng birth control pills dito at ang pangalan mo, Amila, ay nakalista bilang Subject A, kasama ang dosage na hindi normal. Isang malamig na kamatayan ang pumalibot sa puso ni Amilara. Ang tingin niya ay dumiretso sa locket at pabalik sa reseta. Hindi niya kailangan ng blogger para patunayan ang pagtataksil ni Riomel. Hindi niya kailangan ng korte para patunayan ang pagtataksil ng kanyang asawa. Ang pinakamasakit ay ang katotohanan na matagal na siyang niloloko sa pinakapersonal na aspeto ng kanyang pagkatao, ang kanyang kakayahang maging ina. Hindi ako baog, bulong ni Amilara. Ang salita ay parang lason na umuukit sa kanyang lalamunan. Hindi ako inutil. Pinilit nila akong maging ganoon. Pinatay nila ang mga anak ko bago pa man sila isilang para lang hindi ko maging burden sa kanila. Ang galit ay umakyat, hindi na bilang isang pag-iyak o paghampas, kundi isang matinding kapangyarihan na nagpapatigas sa kanyang likod. Ito na ang ebidensya na kailangan niya hindi lamang para sa kaso ng pera, kundi para sa kaso ng kanyang pagkatao. Mang Turing, kailangan ko siyang makausap. Sigaw ni Amilara. Lumabas si Mang Turing mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay seryoso.
Nakaalis na siya, Amila. Hindi ko naabutan. Pero bago siya umalis, may iniwan siyang mensahe para sa'yo. Inabot ni Mang Turing kay Amilara ang isang maliit na papel na nakatupi. Ito ay hindi galing kay Riomel, kundi galing kay Doña Celestina. Binuksan ni Amilara ang sulat. Ang sulat kamay ng biyenan ay elegante, ngunit ang mga salita ay nakakabingi sa karahasan. Ilang beses ka pang magtatago, Amila? Akala mo ba't makakaligtas ka sa pamamagitan ng pagtitinda ng pansit? Hindi ka marunong magtago ng pera at hindi ka rin marunong magtago ng kalungkutan. Balik ka sa korte at isa sa publiko ko kung paano mo sinubukang kitilin ang buhay ng sarili mong anak para magpanggap na martir. Handa akong ilabas ang lahat ng sikreto mo, kahit ang tungkol sa utang ng tatay mo na kami ang nagbayad. Ang puso ni Amilara ay muling bumigat. Hindi lang pagtataksil sa pagitan nila ni Riomel ang nalaman niya. Alam ni Doña Celestina ang tungkol sa utang ng kanyang ama. Isang lihim na matagal na niyang sinikap itago upang hindi mapahiya ang alaala ng kanyang magulang. Ang krisis ay hindi na lang tungkol sa pera o sa pagiging ong-ina. Ito ay isang digmaang pangrespeto. Isang digmaan kung saan handang gamitin ng mga lontok ang bawat butas sa kanyang nakaraan para durugin siya hanggang sa matapos ang lahat ng laban niya. Tiningnan ni Amilara si Basteo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong, ng pag-asa at ng pag-ibig na hindi pa niya kayang aminin. Basteo, kung atras ako sa pag-file ng kaso, sila ba ay titigil na? Huminga ng malalim si Basteo. Alam niyang ang pag-urong ay katumbas ng muling pagpapakulong sa sarili sa kulungan ng mga lontok. Ngunit ang pagpapatuloy ay nangangahulugan ng paglalantad sa pinakamababaw at pinakamarahas na bahagi ng buhay ni Amilara. Hindi sila titigil, Ma'am Ami, sagot ni Basteo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Kailangan mo silang tapusin, hindi para sa pera, kundi para makahinga ka ng malaya. Ang bawat salita ni Amilara ay tumagos sa katahimikan, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang panawagan para sa isang kasunduan. Ang pag-amin ng takot ay ang pinakamalaking hakbang ng kanyang pagbangon. Si Basteo, na matagal nang nagtatago sa likod ng pagiging simpleng driver, ay hindi na makatanggi sa lalim ng pagtingin ng babaeng nasa harap niya. Ang tingin na yon ay nagsasabing, kailangan kita hindi lang para sa negosyo, kundi para sa puso ko. Hindi ka nag-iisa, Amila, mariing sabi ni Basteo. Ang paggamit niya ng unang pangalan ay isang malaking hakbang, isang senyales na kinikilala niya ang pagbabago ng kanilang relasyon. Hindi na siya empleyado, kundi kaalyado. Kung ang usapan ay tungkol sa pagtatapos ng kasamaan, handa akong isugal ang natitira kong hininga. Ang problema natin ay hindi pera o reputasyon. Ang problema natin ay ang dokumento, ang patunay na magagamit natin laban sa kanila. Alam nilang pareho na ang sulat ni Doña Celestina ay hindi lamang isang pagbabanta, kundi isang deklarasyon ng digmaan. Kailangan nila ng ebidensya, hindi lamang tungkol sa hindi pagpapaanak kay Amilara, kundi pati na rin ang mga kalokohan nila sa kumpanya. Naalala mo ba ang sinabi ni Mang Turing? Tanong ni Amilara. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na ngayon sa determinasyon. Tungkol sa isang lumang bodega sa lumang pabrika ng pagkain ng lontok sa Mandaue? Doon daw nila itinago ang mga lumang accounting ledgers bago nila ipashred. Ang mga ledger na yon ang magpapatunay ng lahat ng pandaraya nila sa buwis at sa pondo ng charity. Napakadilim ng gabi. Ang paligid ng lumang pabrika ay pinamumugaran na ng mga daga at matataas na damo. Isang lugar na alam ni Basteo dahil dati siyang naghahatid ng mga supply doon bago pa man niya nakilala si Amilara. Ito ay isang lugar na hindi na inookupa ng mga lontok. Isang perpektong lugar para itago ang kanilang dumi. Pumunta ako doon noong nakaraang linggo, Ma'am Ami. Tiningnan ko. Paliwanag ni Basteo. May isang kwarto na nakalock gamit ang matandang padlock.
Mukhang hindi nila inaasahang may maghahanap pa roon. Ang pagpaplano ay ginawa sa gitna ng gabi. Habang si Kil ay mahimbing na natutulog sa tabi ni Nerissa, si Mang Turing ay nagbigay ng mapa ng lumang pasilidad dahil alam niya ang mga lihim na daanan doon mula pa noong kapanahunan ng yumaong Lontok Patriarch. Kailangan natin ng liwanag at kailangan natin ng susi, wika ni Amilara. Wala na akong motorsiklo, Ami, mahinang sabi ni Basteo. At hindi ako pwedeng magpahalata sa mga gwardiya nila. Pero may naiisip akong paraan. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Gagamitin ni Basteo ang kanyang kaalaman sa mga lumang daanan at ang kanyang lakas. Gagamitin niya ang isang lumang bolt cutter na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Isang kasangkapan na hindi niya ginagamit kundi para sa pag-aayos ng kanyang lumang motorsiklo. Sa takip silim, nagpaalam si Basteo kina Amilara at Mang Turing. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa. Huwag kayong mag-alala. Sa loob ng 2 oras, babalik ako ng may magandang balita. Nang umalis siya, ang init ng kamay ni Amilara sa braso niya ay tila isang pangako. Ito ay isang napakaikling sandali, walang salita. Tanging ang bigat ng pag-asa na ipinapasa mula sa isang taong lumalaban para mabuhay patungo sa isang taong handang mamatay para sa kanya. Si Basteo ay nagtungo sa Mandaue. Ang paglalakbay ay mahaba, gamit ang mga pampublikong sasakyan na mabagal at siksikan. Habang naghihintay siya sa isang terminal, inilabas niya ang isang larawan, isang litrato ng kanyang asawa at anak, na namatay dahil hindi sila nakabili ng gamot sa tamang oras. Pinagmamasdan niya ito. Ang kanyang mukha ay matigas. Ang kanyang determinasyon ay pinatibay ng nakaraang kabiguan. Ang pagliligtas kay Kil ay hindi lang para kay Amilara. Ito ay para sa kaluluwa ng kanyang sariling pamilya. Pagdating niya sa pabrika, madilim ang paligid. Ang hangin ay mabigat at amoy kalawang. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay. Matagumpay niyang natagpuan ang lumang bodega na sinabi ni Mang Turing. Tahimik siyang lumapit sa pinto. Ang kandado ay makapal at luma, ngunit ang bakal ay tila humihingi na ng kanyang kaparusahan. Inilabas niya ang bolt cutter. Ang kanyang mga kamay ay kumikilos ng may katiyakan at bilis. Nais niyang tapusin ito ng mabilis bago pa man makarating ang mga gwardiya. Matapos ang ilang mahahabang sandali ng pagpupursige, nararamdaman niyang kumalas na ang bakal. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Parang may humihinga ng malapit sa kanyang likuran. Hindi niya nakita kung sino, ngunit alam niyang may nagmamasid. Mabilis niyang itinulak ang pinto at pumasok sa loob, dala ang kanyang flashlight. Ang loob ay sementado, puno ng mga lumang kahon at alikabok. Sa gitna ng silid, nakasalansan ang mga ledger na tinutukoy nila. Kinuha niya ang pinakamakapal at pinakaluma at sinimulang ilagay sa kanyang bag. Ngunit habang kinukuha niya ang pangalawa, isang anino ang biglang gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Isang matangkad na figura, tila naghihintay sa loob ng bodega. Hindi ito gwardiya, masyadong matangkad at masyadong tahimik. Anong ginagawa mo rito? Ang tinig ay malalim at pamilyar, ngunit hindi kay Riomel. Bumaling si Basteo, inihanda ang sarili sa anumang mangyayari. Itinaas niya ang hawak niyang bolt cutter bilang panangga, habang ang kanyang flashlight ay nakatutok sa misteryosong figura sa loob ng bodega. Ang liwanag mula sa flashlight ni Basteo ay nanginginig. Inilalantad ang mukha ng estrangherong nakatayo sa harap niya. Hindi ito isang bagong security guard o empleyado. Ito ay si Attorney Iskander Velez, ang respetadong abogado mula sa Cebu, ang kaibigan ng yumaong ama ni Amilara. Ang kanyang pamilya at ang pamilya Lontok ay may matagal ng kasaysayan, ngunit ang mukha ni Iskander ay hindi nagpapakita ng pagbati. Ito ay puno ng matinding pagkadismaya. Iskander, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Basteo.
Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at bahagyang takot. Ang paglitaw ng taong ito ay nagpapakita na ang kanilang plano ay hindi kasing lihim tulad ng inaakala nila. Ako ang nagdala sa iyo rito, Basteo. Mariing sagot ni Iskander. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa hawak na bag ni Basteo. Alam kong may hinahanap ka at alam kong may alam ka sa mga gawa ng mga luntok. Ikaw ang nagdala sa akin dito? Naguluhan si Basteo. Hindi ko maintindihan. Huwag kang magkunwari. Matagal na kitang binabantayan. Paliwanag ni Iskander, lumalapit ng bahagya. Alam kong tinulungan mo si Amilara noong gabing pinatalsik siya. At alam kong nagtatago ka ng lihim tungkol sa nakaraan mo na may kaugnayan sa kanila. Ang ama mo, Basteo, ay nagtrabaho rin sa Lontok bago siya namatay. At alam ko ang dahilan kung bakit. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa mga ledger na nasa bag. Si Basteo ay nanigas. Ang kanyang pagkatao na matagal nang ibinaon sa lupa ay biglang hinukay sa liwanag. Tumigil ka na, Attorney Velez, huling babala ni Basteo. Wala akong pakialam sa kanila. Para lang ito kay Amilara at Kiel. Hindi iyan totoo, giit ni Iskander. Alam ko ang tungkol sa pagkamatay ng asawa mo. Alam mo kung sino ang may kagagawa ng kapabayaan sa ospital noon. At ito ang mga ledger na magpapatunay na ginamit ng mga lontok ang pondo ng charity para bayaran ang mga tao para manahimik. Ibinigay ni Iskander ang isang lumang kopya ng kontrata. Pumunta ako rito, hindi para pigilan ka, kundi para tulungan kang mas mabilis makamit ang hustisya. Ang ama mo, Basteo, ay inutusan nilang isagawa ang cover-up noong 5 taon na ang nakalipas at nang tumanggi siya, kinasuhan nila ito ng pagnanakaw. Namatay siya sa hiya at sakit. Ganyan sila kasama. Ang impormasyon ay tumama kay Basteo na parang isang suntok sa dibdib. Ang kanyang lihim, ang dahilan ng kanyang pagiging tahimik at pag-iwas sa anumang kapangyarihan ay biglang isinaboy sa harap niya. Hindi pala siya nagtatago. Sinubukan lang niyang makalimutan ang katotohanan na pinatay ng mga lontok ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng kawalang katarungan. Kailangan ko ito. Kailangan ni Amilara ito, sasabi ni Basteo at tinitigan niya si Iskander. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Ang pagtulong mo kay Amilara sa gabing umuulan ay hindi nakaligtas sa akin. May CCTV footage mula sa isang gasolinahan. May mata ako sa mga lontok, Basteo, hindi para protektahan sila, kundi para hintaying magkamali sila at ibigay ang aking sariling hustisya para sa kaibigan kong si Tito, ang ama mo. Sa labas, habang nagkakaroon ng mabigat na pag-uusap ang dalawang lalaki, si Amilara ay hindi mapakali sa bahay. Ang pagkaantala ni Basteo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba. Biglang, isang sasakyang tumatakbo ng mabilis ang huminto sa tapat ng kanilang paupahan. Mula rito ay bumaba sina Riomel at Doña Celestina. Ang kanilang mga mukha ay hindi na mayabang. Ito ay puno ng galit na tila handang pumatay. Sa tabi nila ay nakasuot ng itim na damit si Trina. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pilit na katapatan. Nasaan si Basteo? Galit na tanong ni Doña Celestina kay Mang Turing. Alam naming kasabwat siya sa pagnanakaw ng dokumento. Wala siyang kasama, kundi ang kanyang trabaho, Doña. Sagot ni Mang Turing, humaharang sa pintuan. Ngunit hindi nakinig ang mag-ina. Naglakad si Riomel patungo sa maliit na mesa kung saan nakaimpake ang mga orders para sa kinabukasan. Kinuha niya ang isang lalagyan ng pinakamasarap na lechon kawali na inihanda ni Amilara at sa isang iglap, ibinuhos niya ang lahat ng mantika sa lupa. Hindi ito para sirain ang pagkain, kundi para sirain ang inaasahan ni Amilara. Ito ang kapalit ng bawat utang ng tatay mo, Amila. Sigaw ni Doña Celestina, ang kanyang boses ay puno ng paghahamak. Ang mga taong tinulungan mo ay ginagamit ka lang para mabayaran ang utang ng pamilya mo sa amin. Tingnan mo,
Ipinagpalit ka sa motorsiklo. At ngayon, ibabalik ko sa iyo ang utang ng ama mo. Si Amilara ay nanlulumo. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya, Mang Turing at ni Risa, ay tinitignan din siya na may halong pagdududa dahil sa bigat ng paratang na inihagis ng matanda. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang kusina ni Ina ay nasa bingit ng pagkawasak bago pa man magsimula ang laban sa korte. Hindi totoo yan, sigaw ni Amilara. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagtatanggol sa alaala ng kanyang ama. Wala akong utang sa inyo. May utang ka, Amila, at babayaran mo ito sa korte. Sigaw ni Reomel habang inihahagis ang isang sobre sa sahig. Narito ang ebidensya ng utang ng tatay mo. Sa oras na ilabas mo iyan, ipapakita namin ang lahat ng pagkakamali mo sa paghawak ng pera namin. Iikot ang lahat laban sa iyo. Ngayon, saan ang kasama mong magnanakaw? Ang bawat salita ay parang maliliit na patalim na tumatama sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pagtatangka na makalaya ay muling hinahatak pabalik ng anino ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakita ni Amilara ang isang anino sa labas. Si Basteo. Nakita niya ang pagpapakita ng mga lontok at ang pagbabanta. Subalit, hindi siya nagmadaling pumasok. Ang hawak niya sa kanyang bag ay mas mahigpit. Ang laman nito ay handang magbigay ng hustisya. Hinarap ni Amilara ang kanyang biyenan. Ang kanyang mata ay matalas at walang takot. Ngunit ang kanyang puso ay nagtatanong, kung hindi ako naniniwala sa sarili ko, paano ko hahanapin ang tulong ni Basteo? Hindi sumagot si Basteo sa tanong ni Amilara. Ang bigat ng lumang ledger na hawak niya ay tila sinasalamin ang bigat ng kanyang mga lihim at ng nakaraan ng pamilya ni Amilara. Tinitigan niya ang mga mata ng babae na ngayon ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang uri ng desperadong pagtitiwala. Ito ang magpapalaya sa iyo, Amila. Ang tinig ni Basteo ay kalmado at malalim, isang tinig na nagbigay katiyakan sa gitna ng kaguluhan. Ang mga nakasulat dito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ang katibayan na ang lahat ng pait na ininom mo ay hindi dahil sa di mo pagiging sapat, kundi dahil sa kasamaan nila. Sa labas, ang tensyon ay halos mahahawakan. Si Doña Celestina ay nagwawala, habang si Riomel ay nagpapakita ng peking pag-aalala kay Trina na halatang nababahala sa epekto ng mga aligasyon. Ibigay mo yan, Basteo. Babayaran kita ng higit pa sa halaga ng mga papel na yan. Sigaw ni Riomel na para bang ang pera ay maglilinis ng lahat ng kasalanan. Ngunit ngayon, hindi na gumagalaw si Basteo dahil sa takot. Ang taong nagtutulak sa kanya ay hindi na si Amilara lamang, kundi ang alaala ng kanyang ama. Wala na akong kailangan sa pera ninyo, Ginoo, sagot ni Basteo. Naglakad palapit kay Amilara at iniabot ang bag. Ang kailangan ko ay hustisya para sa mga inosenteng taong dinaya ninyo, kasama na ang ama ko. Napatigil si Doña Celestina. Ano ang sinasabi mo? Bago pa man makasagot si Basteo, lumabas si Iskander Velez mula sa likuran ng bodega, hawak ang isang folder na mas makapal pa sa mga ledger. Ang kanyang tindig ay professional. Ang kanyang tingin ay matalas. Ako ang magpapakita sa inyo kung ano ang sinasabi niya. Mahinahon, ngunit may autoridad na boses ni Iskander. Dahil hindi lang ang mga accounting records ang na-recover namin. Nakuha ko rin ang original copies ng medical consent forms para sa fertility check-up ni Ginang Lontok na nagpapatunay na kayo, Doña Celestina, ang nagbigay ng medication na nagdulot ng pansamantalang infertility sa kanya para hindi siya magkaanak at mapilitan kayong ipasok si Trina. Ang hininga ng lahat ay tila huminto. Ang pagkabigla ni Riomel ay mas matindi kaysa sa galit. Ang kanyang ina, ang kanyang bantayog, ay nagplano ng mas malalim na kasamaan kaysa sa inaakala niya. Si Trina, na umaasang makakapasok sa pamilya, ay nanigas sa kanyang kinatatayuan nang marinig niya na siya mismo
ay naging kasangkapan sa isang matinding panlilinlang. Ang lahat ay humantong sa korte. Ang paglilitis ay naging isang media circus. Ang kusina ni Ina ay pansamantalang nagsara. Ngunit ang mga tao ay nagtipon sa labas ng korte, nag-aalay ng suporta at dasal para kay Amilara. Sa loob ng bulwagan ng hukuman, hindi na si Amilara ang laging yumuyuko. Nang siya na ang tinawag upang magbigay ng kanyang pahayag, hinarap niya si Riomel, na ngayon ay tila nalulugmok na sa kahihiyan. Riomel, sa loob ng 15 taon, pinili kong manahimik dahil sa akala ko'y ginagawa ko ito para sa isang pamilyang magmamahal sa amin ng anak ko. Pero wala kang pamilya. Ang pinoprotektahan mo ay hindi ang pangalan, kundi ang kasinungalingan. Ang tinig ni Amilara ay malinaw at walang luha. Ito ay tinig ng isang babaeng nakahanap ng tunay na lakas. Nang ilabas ni Iskander ang mga ledger na nagpapakita ng paglipat ng pondo mula sa charity patungo sa mga personal na account ni Riomel at Doña Celestina at ang panggigipit sa ama ni Basteo, ang mga mukha ng mag-inang Lontok ay unti-unting namutla. Matapos ang ilang linggong paglilitis, ang hatol ay dumating, ang pagpapatalsik kay Doña Celestina sa pamumuno ng kumpanya. Ang investigasyon sa lahat ng ari-arian ni Riomel, ang pagkawala ng lahat ng kanilang kapangyarihan. Nang hawakan ng mga pulis si Riomel, lumapit siya kay Amilara. Ang kanyang mata ay puno ng pagkaduda at paghihirap. Ang dating kayabangan ay napalitan ng desperasyon. Amila, please. Isipin mo si Kiel. Kailangan niya ng ama. I-withdraw mo ang kaso. Sabihin mong nagkamali ka. Ibalik mo sa akin ang lahat. We can start over. Tayo ulit. Tiningnan siya ni Amilara. Hindi may galit, kundi may malalim na pagkaawa. Ang pag-ibig na minsan niyang pinanghawakan ay ganap ng patay. Wala nang tayo Riomel. Ang tanging kailangan ni Kiel ay isang ama na hindi siya ipagkakait dahil sa kanyang sakit. Ang kailangan ko naman ay kapayapaan, at ang kapayapaan na yan ay hindi mo kayang ibigay. Mariing wika ni Amilara. Tumalikod siya nang hindi nagpapalipas ng 1 segundo. Iniwan si Riomel na nakahandusay sa sahig ng korte habang hawak pa rin ang kamay ni Basteo. Ang subpuena na natanggap ni Amilara sa harap ng korte ay hindi tungkol sa mga Lontok. Ito ay tungkol sa kusina ni Ina. Ang mga kalaban ay nagbago ng taktika. Ngayon, hindi na sila nag-atake sa nakaraan, kundi sa kasalukuyan. Ang mga taga-gobyerno ay nag-iimbestiga sa lisensya at pinagmulan ng pondo ng kanyang lumalagong negosyo, malamang na konektado sa impluwensya ni Doña Celestina. Huwag kang mag-alala, Amila. Si Iskander na ang bahala sa mga papeles. Mahigpit na sabi ni Basteo, habang kinukuha niya ang kamay ni Amilara at mahinang hinaplos ang likod nito. Ang haplos na yon ay nagdala ng kakaibang init sa kabila ng lamig ng kanyang takot. Sa gitna ng kaguluhang ito, naganap ang isang pangyayaring matagal nang inaasahan at kinatatakutan ni Amilara. Matapos ang ilang linggo ng pag-iimbestiga at pagiging halos underground ng kusina ni Ina, isang lalaking naglalakad nang may kahirapan ang naglakas loob na lumapit sa pinto ng restaurant. Ang kanyang dating magarang damit ay napalitan ng manipis at maruming polo. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mata ay may bakas ng pagka-adik sa kawalan. Si Riomel. Pumasok siya sa loob, tila walang pakialam sa mga nakatingin. Walang security guard na nagpigil sa kanya. Walang alalay. Wala na siyang anumang kapangyarihan. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa kung saan nag-aayos ng inventory si Amilara. Amila, mahina ang boses niya, halos hindi marinig sa pagitan ng mga naghahanda ng pagkain. Napatigil si Amilara sa kanyang ginagawa. Pinilit niyang maging bato, ngunit ang alaala ng lalaking ito na minahal niya noon ay nagdulot pa rin ng kirot. Ano pa ang kailangan mo, Riomel? Ang tinig niya ay tila yelo. Lumuhod si Riomel sa tapat ng mesa. Inabot ang isang maliit na supot na plastik
na naglalaman ng ilang matitigas na barya. Ito ang huling pera ko. Galing sa pinagbentahan ko ng relo na regalo mo sa akin nung kasal natin. Ibigay mo ito sa foundation ninyo para kay Kiel at patawarin mo ako, Amila. Ang tagpong ito ay hindi katarungan para kay Amilara. Ito ay awa na inialok ng isang talunan. Ang pinakamataas na parusa para sa isang mayabang na tao ay ang mapilitang magmakaawa sa isang taong minamaliit niya. Riomel, bumangon ka. Mahinang utos ni Amilara. Hindi niya ito kinuha. Wala akong kailangan sa pera mo at wala na akong kailangan sa pagpapatawad mo. Tinitigan niya ang lalaki. Ang kanyang mata ay malalim at walang galit, puno ng pagpapalaya. Hindi kita pinapatawad dahil sa iyo. Pinapatawad kita para sa sarili ko. Hindi ko nagugustuhing dalhin ang bigat ng galit na yan habang sinusubukan kong itayo ang buhay ko. Ang kusina ni Ina ay hindi ginawa para sa iyo, kaya hindi mo ito masisira. Ang ginawa mo sa akin ay hindi ko nadala. Ibinigay ko na ito sa hangin. Tumayo si Amilara. Hinawakan ang kanyang balakang, isang kilos ng pag-aari sa sariling espasyo. Ang tanging obligasyon mo na lang na ngayon ay kay Kiel, wala na sa akin. Tumulong ka sa community service na ipinag-uutos ng korte. Maglinis ka sa daycare center namin. Doon mo babayaran ang lahat ng pagkakamali mo sa pagiging ama. Nakatayo si Riomel. Hindi makapaniwala na ganoon na lang kadali siyang binitawan ng babaeng halos mamatay sa sakit para sa kanya. Ang pagtanggi ni Amilara sa kanyang pagpapakumbaba ay mas masakit pa sa anumang paglilitis. Nang tiningnan niya si Basteo na nakatayo sa gilid, ang kanyang huling koneksyon sa dating buhay, isang matalim na inggit ang sumilakbo sa kanyang mga mata. Kinamuhian niya ang lalaking tahimik, mahirap, ngunit may kakayahang magbigay ng tunay na pag-aalaga na hindi niya kayang ibigay. Hindi ka pa ba aalis? Tanong ni Amilara. Hindi na nag-aalangan. Tahimik na tumalikod si Riomel habang naglalakad siya palabas. Ang kanyang anino ay tila mas maliit kaysa sa mga anino ni Namang Turing at ni Risa na nagmamasid mula sa likuran. Ang paghatol sa korte ay nagbigay ng kalayaan sa kaluluwa ni Amilara. Ngunit nagdulot naman ito ng ganap na pagbagsak ng mga lontok. Walang nakita sa mukha ni Riomel ang dating kayabangan. Tanging ang malalim na pagkaubos at pagkalugi, hindi lamang sa material na bagay, kundi sa pag-ibig ng kanyang anak. Makalipas ang ilang linggo, ang kusina ni Ina ay muling nagbukas. Hindi na sa tabi ng kanilang maliit na paupahan, kundi sa isang mas malaking espasyo na pinunduhan ng kanilang lumalaking kita at ng suporta ng komunidad. Ngayon, mas marami na ang kanilang tinutulungan. Mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, mga taong may kapansanan, at lalo na ang mga batang may sakit sa puso. Isang hapon, habang nagpapahinga si Amilara sa kanyang bagong opisina sa itaas ng kusina, may kumatok sa pinto. Hindi ito ang pamilyar na pagkatok ni Basteo. Pumasok ka, mahinang utos ni Amilara. Dahan-dahang pumasok si Riomel. Nakasuot siya ng simpleng damit, mas malinis kaysa noong sa korte, ngunit ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng pagdurusa. Hindi siya nagdala ng pera o alhas. Ang dala niya ay isang basag na larawan ng kanilang kasal. Amila, hindi ko na alam kung paano ako magsisimula. Wala na akong kahit ano. Nawala ang kumpanya, nawala ang pera, at ang pinakamasakit. Hindi ako kinakausap ni Kiel. Ang boses ni Riomel ay halos hindi na boses ng dating mayabang na asawa. Tumayo si Amilara. Ang kanyang ekspresyon ay walang galit, walang kasiyahan, tanging isang malungkot na pagtanggap. Riomel, matagal na kitang pinatawad. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng pagkamuhi habang inaalagaan ko ang anak ko. Ang kapatawaran na yon ay para sa sarili kong kaluluwa, para makahinga ako ng malaya. Paliwanag ni Amilara. Ngunit ang pag-ibig at paggalang ay hindi na maibabalik.
Nagkamali ka ng sobra at ang kapalit nito ay ang pagkawala mo sa buhay namin. Inabot ni Riomel ang larawan ng kanilang kasal na basag na. Alam kong hindi ko na mababawi ang pag-ibig mo, ngunit bilang isang ama, kahit isang beses lang, hayaan mo akong maglingkod kay Kiel. Ipinag-utos ng korte na mag-community service ako. Handa akong gawin yon sa araw-araw sa daycare center mo. Handa akong maghugas ng plato, maglinis ng sahig. Ano mang tingin ninyo sa akin, basta't makita ko lang siya. Ang pagpapakumbaba ni Riomel ay totoo, ngunit huli na ang lahat. Kung gusto mong maging ama niya, gawin mo yon ng walang kapalit at walang pag-asa na babalik ako sa'yo. Wala na akong oras para sa mga anino ng nakaraan. Matatag na sabi ni Amilara, ang ginagawa mo ngayon ay para sa anak mo, hindi para sa akin. Huwag mong ipagkamali ang obligasyon sa pag-ibig. Walang nagawa si Riomel kundi yumuko at lumabas. Ang eksenang yon ay hindi nagbigay ng kasiyahan kay Amilara, kundi isang malalim na lungkot. Ang lungkot sa pagkawala ng isang panaginip na hindi na muling mabubuhay. Pagkaalis ni Riomel, humarap si Amilara sa bintana. Ang kanyang tingin ay bumagsak sa isang lugar kung saan siya nakakakita ng isang figura na palaging naroroon sa mga kritikal na sandali. Si Basteo, na nag-aayos ng mga halaman sa labas, ay iniwasan ng kanyang tingin. Ang lahat ng laban niya sa nakaraan ay tapos na. Ang mga balakid ay natanggal na, ngunit ang pag-ibig ay nananatiling isang hadlang na hindi niya kayang basagin. Basteo, mahina niyang tawag, ang kanyang tinig ay nanginginig sa isang uri ng pagkabahala na mas malalim kaysa sa pag-aalala tungkol sa negosyo o kay Kiel. Natapos na ang lahat ng laban ko sa nakaraan. Wala nang hadlang, wala nang utang na kailangang bayaran, wala nang kasinungalingan na kailangang patunayan. Lumapit si Basteo, ang kanyang mga mata ay malalim at nag-aalala. Pero bakit? Bakit pakiramdam ko? Kapag tinitingnan kita, hindi ko pa rin masabi sa iyo kung gaano kita kamahal? Tanong ni Amilara, ang kanyang tinig ay pabulong, puno ng takot na muling iwanan ng lalaking ito. Matapos kong ipaglaban ang lahat, ang tanging takot ko ngayon ay ang mawala ka dahil sa hiya mo, dahil sa paniniwala mong hindi ka karapat-dapat sa akin. Basteo, kung hindi mo sasabihin sa akin, paano ko malalaman kung ano ang tunay na pag-asa? Nang humarap si Basteo kay Amilara, matapos ang mapait na paghaharap nila ni Riomel, ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatago ng anumang pag-aalinlangan. Ang pangako ng isang pagsubok mula kay Amilara ang naging susi upang tuluyang sirain ang pader na itinayo niya sa kanyang sarili. Amila, nagsimula si Basteo. Ang kanyang tinig ay halos hindi na boses, kundi isang malalim na paghinga. Ang pangako ko ay ito. Kapag nagtanong ka kung paano kita kamahalan, ang sagot ko ay hindi magiging salita lamang. Ngunit kailangan kong makasiguro. Kailangan mong pangakuan ako na hindi ka na muling magpapakulong sa kahit anong utang. Utang na loob, utang sa pera, o utang sa nakaraan. Kailangan kong makita na ikaw ay malaya na sa lahat ng ito bago ko ibigay ang puso ko sa iyo. Tinitigan ni Amilara si Basteo. Ito ang ultima thule ng kanyang pagbabago. Ang huling pagsusulit sa kanyang kakayahang maging matatag, hindi para sa sinuman, kundi para sa sarili niya. Kung tatanggapin niya ang pag-ibig ni Basteo, kailangan niyang tanggapin ang kanyang sarili bilang isang taong karapat-dapat sa pag-ibig na ito, walang anumang kondisyon mula sa iba. Hindi na ako magbabayad ng utang na loob sa kahit sino. Basteo, mariing tugon ni Amilara. Ang tanging utang ko ay sa aking anak at sa mga taong nagbigay sa akin ng pagkakataon na bumangon. At ang utang na yon, binabayaran ko ng pagpapatuloy ng kabutihan. Hindi na ako magtatago sa likod ng pagiging martir. Malaya na ako. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa kanya, puno ng isang matinding init na nagpapatunay na siya ay tunay nang nakawala sa anino ng mga lontok.
Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Basteo. Ang kanyang pag-iingat ay natunaw. Inabot niya ang kamay ni Amilara at hindi na ito hinawakan ng pag-iingat, kundi ng may pagmamay-ari. Mahal kita, Amila. Hindi dahil sa tagumpay mo, kundi dahil sa tibay mo. Mahal kita dahil sa tingin mo sa akin ay hindi lang ako simpleng kargador o driver, kundi isang taong may kakayahang maging sandigan mo. Tumulo ang luha sa pisngi ni Amilara, ngunit ito ay luha ng kagalakan. Hindi ito ang luha ng pagdurusa na nakasanayan na niya. Sa wakas, matapos ang lahat ng unos, ang taong nagligtas sa kanyang anak, ang taong nagpatibay sa kanyang loob, ay narito, hindi bilang isang kapalit, kundi bilang isang bagong simula. Ang huling beses na tumakbo ako sa ulan, hinahabol ko ang buhay ng anak ko. Ngayon, Basteo, sambit ni Amilara, ang kanyang tinig ay puno ng pangako. Ako naman ang tatakbo. Hahabulin ang pag-ibig na nararapat sa akin. Niyakap niya si Basteo. Ito ay isang yakap na walang takot, walang pag-aalinlangan. Ang init ng katawan ni Basteo ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, tila natunaw ang mga pader ng nakaraan. Ang mga alaala ng pagtataksil ay naglaho. Sa kanyang paningin, lumitaw si Kil, na ngayon ay masigla. Ang kanyang puso ay matatag at malusog. Salamat sa operasyon at sa pagmamahal na nagbigay buhay sa kanya. Nakita ni Amilara ang sarili niyang nakangiti habang nakahawak sa kamay ni Basteo. Habang si Kil ay nakakapit sa isa pang kamay. Hindi ko na kailangan ang mga mansyon, Basteo. Bulong ni Amilara sa dibdib nito. Ang kailangan ko lang ay isang bubong na aming tatayuan ng magkasama. Isang lugar na puno ng tamis ng lutong bahay. Sa sandaling iyon, tila sumikat ang araw sa gitna ng kanilang maliit na kusina, nagbigay ng liwanag sa kanilang mga mukha. Sa labas, nakita ni Mang Turing at ni Risa ang yakap ng dalawa. Walang salita. Ngumiti sila. Ang kanilang tagumpay ay hindi lamang sa pagtulong sa pagpapatakbo ng negosyo, kundi sa pagkakita na ang tunay na kaligayahan ay narating na ng kanilang kaibigan. Humingi ng pahintulot si Amilara na magbakasyon ng isang linggo. Ang destinasyon nila ay hindi Manila o Cebu. Pupunta sila sa Bohol, ang bayan ng kanyang mga alaala, kung saan magsisimula ang kanilang pamilya sa isang dalampasigan, malayo sa anino ng mga lontok. Basteo, huling tanong ni Amilara habang nag-aayos sila ng gamit para sa paglalakbay, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pag-asa. Sa Bohol, kapag lumubog ang araw sa dagat, maaari mo na ba akong tawaging Ami at hindi na Amila? Hinalikan ni Basteo ang noo ni Amilara, isang kilos na puno ng paggalang at pangako. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng sagot na mas matindi kaysa sa anumang salita. Ang kanilang bagong simula ay hindi magiging madali, ngunit ito ay magiging kanila. 5 taon ang lumipas mula nang ang pangalan ni Amilara ay hindi na matagpuan sa mga papeles ng korte, kundi sa mga patalastas ng tagumpay. Ang kusina ni Ina ay hindi na lang isang maliit na kainan. Ito ay isang culinary training center na nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa daan-daang kababaihang naghahanap ng dignidad sa pamamagitan ng pagluluto. Nakatayo si Amilara sa harap ng bagong gusali. Ang arkitektura nito ay simple ngunit may dangal. Hindi kasing kiwal ng mansyon ng mga lontok, ngunit ito ay simbolo ng kanyang sariling lakas. Ang kanyang suot ay hindi damit ng isang senyora, kundi ang uniforme ng isang tagapagturo, malinis, praktikal, at may awtoridad na nagmumula sa loob. Sa kanyang tabi, nakatayo si Kil, isang batang lalaki na ngayon ay nasa edad 10, matangkad at may malusog na puso na pinaghirapang buhayin. Ang dating labis na pagkaingay niya ay napalitan ng isang mahinahon at matalinong kilos na natutunan niya sa pag-iingat ng kanyang ina. Ma, tingnan mo po, ang sabi ni Kil. Hawak ang isang maliit na plato
na may nakalagay na isang maliit na pastel na gawa sa kamote. Ginaya ko po ang recipe ni Tito Basteo para sa dessert. Ngumiti si Amilara at marahan siyang niyakap. Ang ngiting ito ay matagal nang hinintay ng kanyang kaluluwa. Nang lumingon siya, nakita niya si Basteo na nakatayo sa tarangkahan. Hindi na ito nagtatago. Nakasuot siya ng malinis na uniforme ng kanyang kumpanya, isang kumpanya ng logistics na tumutulong sa pagpapadala ng mga produkto ng kusina ni Ina sa buong Visayas. Ang kanyang mga kamay ay hindi nakalyado sa hirap ng pagdadala, kundi may hawak na clipboard at ngiti na naglalaman ng lahat ng mga pangarap na nagkatotoo. Mami! Tawag ni Basteo. Ginagamit ang bagong tawag na ito na natutunan niya mula kay Kiel. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ni Amilara. Hindi na ito nag-aatubili, kundi puno ng pag-aari. Narinig ko na kinumplika mo na naman ang buhay ko sa pag-aabot ng pondo para sa mga bata. Biro ni Amilara. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na matagal nang iniiwasan. Hindi ko iniabot, Ami. Nagpapatibay lang ako ng pundasyon. Sagot ni Basteo. Gamit ang tawag na ipinangako niya sa Bohol, hinawakan niya ang kamay ni Amilara ng mas mahigpit. Sa sandaling iyon, sa harap ng kanilang anak at sa harap ng mga taong naging pamilya nila, alam ni Amilara na ang pagmamahal na ito ay hindi kailanman magiging pabigat.